Ang anak ay bumalik mula sa isang paglalakbay at natagpuan ang kanyang ama na namamalimos ng pagkain. Nadurog ang puso ng dahilan. Araw-araw ay nagigising si Miguel bago pa tumunog ang alarma. Hindi dahil sa kaba o pagmamadali, kundi dahil sa nakasanayan. Ang kanyang araw-araw na gawain ay eksakto, organisado, halos mekanikal, bunga ng maraming taon ng paglalakbay para sa trabaho, palipat-lipat ng time zone at paglutas ng mga problemang tila walang katapusan. Habang nakahiga pa sa kama, kinukuha niya ang cellphone. Tinitingnan ang mga email, schedule, oras ng biyahe at bago pa man maisip ang kape, binubuksan na niya ang banking app. Isa iyon sa iilang bagay na hindi niya kailanman ipinauubaya sa iba. Ang perang ipinapadala niya sa ama buwan-buwan ay hindi lamang simpleng transfer. Ito ay tahimik na katiyakan na kahit malayo siya, naroon pa rin ang kanyang presensya. Habang inilalagay ang mga halaga, sinusuri ang mga petsa, resibo at automatikong mensahe, pabulong niyang sinasabi sa sarili na kailangan niyang tawagan ang ama sa araw na iyon, gaya ng palagi niyang ipinapangako sa sarili at halos hindi niya natutupad. Ang relasyon ni Miguel at Jose ay hindi kailanman puno ng malalaking pagpapakita ng damdamin. Walang mahahabang yakap o mahahabang usapan, ngunit may respeto. Si Jose ay isang simpleng lalaki, kaunti ang salita. Sanay na ayusin ang sariling buhay nang hindi humihingi ng tulong. Nang magsimulang kumita ng malaki si Miguel, ilang taon na ang nakalipas, ang ama pa ang unang nagtakda ng hangganan. Tuwing mag-aalok ang anak ng higit sa pangunahing pangangailangan, tumatanggi ito. Sinasabi niyang hindi niya kailangan, sapat na ang pensyon para sa mga pangunahing gastusin at ang sobra ay labis na. Iginigiit ni Miguel, ipinapaliwanag, ipinapakita ang mga numero at si Jose ay pumapayag lamang matapos ang mahabang pagtutol. Ayokong mabuhay sa gastos mo, palagi niyang sinasabi. May halong yabang na natutunan ni Miguel na igalang kahit pakiramdam niya ay hindi iyon patas. Sa munting bahay na tinitirhan ni Jose, mabagal at paulit-ulit ang takbo ng buhay. Maaga siyang gumigising, naghahanda ng sariling almusal, inaayos ang bahay gaya ng nakasanayan at iniiwasan ang anumang gastos na itinuturing niyang hindi kailangan. Maraming beses nang iminungkahi ni Miguel na tumira siya sa mansyon ng anak at palaging tinatanggihan ng ama sa parehong matatag na sagot. Ayokong maging pabigat, ayokong umasa sa kahit kanino. Hindi sang-ayon si Miguel, ngunit hindi niya pinilit. Alam niya na para sa ama, ang labis na pagtanggap ay parang unti-unting pagkawala ng sarili. Sa bahay na iyon pumasok sa buhay ni Jose si Selena. Mas bata, madaldal sa simula at tila nagdadala ng uri ng samahan na matagal nang wala sa kanya. Mabilis na napalapit si Jose, marahil ay masyadong mabilis. Hindi nagtatrabaho si Selena. Sinasabi niyang wala siyang swerte sa trabaho at palaging naging mahirap ang buhay para sa kanya. Unti-unti, mas lumaki ang puwang na sinasakop niya sa bahay at sa araw-araw na gawain ng matanda. Nagsimulang lumitaw ang maliliit na komento, laging sinasabi sa magaan na paraan, halos parang biro. Binabanggit niya ang kaginhawaan ng buhay ni Miguel, kung paanong sobra ang pera ng anak at kung paanong karapat-dapat si Jose na mag-enjoy matapos ang napakaraming taon ng pagsusumikap. Hindi kailanman nagustuhan ni Miguel si Selena. Hindi niya ito ipinagsisigawan o ipinipilit, ngunit malinaw iyon sa pagitan ng mga salita. Mag-ingat ka, tatay, sinasabi niya sa ilang tawag, pilit na hindi maging masyadong matigas ang tono. Palaging umiiwas si Jose sa usapan, ipinagtatanggol ang kasama. Sinasabing mabuti lamang ang hangarin nito para sa kanya. Sa kaibuturan, mas malakas ang takot na tumanda ng mag-isa. Mas pinili ni Jose na baliwalain ang mga babala ng anak kaysa harapin ang posibilidad na mawala ang samahang iyon. Gayunpaman, nanatiling mapagmatyag si Miguel. Tuwing nakakausap niya ang ama, muli niyang sinusuri ang lahat ng may kinalaman sa pera. Ipinapaliwanag muli kung paano gumagana ang bangko, kinukumpirma kung pumasok na ang halaga, tinatanong kung may anumang problema. Si Jose na hindi kailanman naging komportable sa teknolohiya ay hinahayaan na ang anak ang mag-asikaso nito. Habang ikaw ang tumitingin, ayos lang ang lahat. Madalas niyang sabihin, pilit tinatapos ang usapan, gaya ng taong hindi komportableng umaasa sa iba.
Sa partikular na araw na iyon, nasa opisina si Miguel nang tumunog ang telepono mula sa numerong agad niyang kinilalang may dalang problema. Maikli, direkta at apurahan ang tawag. May biglaang pangyayari sa trabaho na nag-utos sa kanyang bumiyahe agad sa araw na iyon, palabas ng bansa at sa hindi tiyak na tagal. Ibinaba niya ang tawag ng malalim ang buntong hininga, sabay bukas ng schedule upang muling ayusin ang lahat. Naisip niyang tawagan ng ama upang ipaalam ang biyahe, ngunit tila mas mabilis tumakbo ang oras kaysa sa kanya. Habang nagmamadaling nag-empake, nagpasya siyang tiyakin muna ang pinakamahalaga. Muli niyang binuksan ang banking app, sinuri ang mga susunod na transfer, inayos ang schedule para sa mga darating na buwan, at nagdagdag pa ng extra, iniisip ang anumang posibleng mangyari. Bago umalis, sinubukan niyang tawagan si Jose, ngunit napunta lamang sa voicemail ang tawag. Nagpadala siya ng maikling mensahe, sinasabing babiyahe siya para sa trabaho at maayos ang lahat tungkol sa pera, at nangakong tatawag sa lalong madaling panahon. Mamaya na lang ako tatawag ng maayos, na isip niya, kumbinsidong walang agarang kailangan. Tutal, maayos ang lahat, gaya ng dati. Sa bahay ng ama, tahimik na lumipas ang araw ni Jose. Nagkomento si Selena tungkol sa kawalan ni Miguel. Sinasabing tiyak na abala lamang ito at normal lang iyon. Pinaniwalaan yon ni Jose. May tiwala siya sa anak at may tiwala rin siya sa kanya. Pagsapit ng hapon, umupo siya sa mesa, tumingin sa paligid ng bahay at nakaramdam ng isang tahimik na ginhawa. Inisip niyang kahit may distansya, kontrolado ang lahat. Inaasikaso ng anak ang pera, may kasama siya, at hindi niya kailangang humingi ng anuman kaninuman. Ayos ang lahat, mahina niyang sinabi. Higit sa sarili kaysa kaninuman, kumbinsidong magpapatuloy ang simple at organisadong buhay na iyon gaya ng dati. Kinabukasan, tahimik ang pagsikat ng araw sa bahay ni Jose. Hindi na bago ang kawalan ni Miguel, ngunit may kakaiba sa hangin, isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Si Selena ang unang bumangon, naglalakad sa bahay na mas maluwag ang galaw, na parabang mas sa kanya na ngayon ang espasyo. Habang naghahanda si Jose ng kape, natural na kinuha ni Selena ang kanyang cellphone, sinasabing titingnan lang kung may mensahe mula sa anak. Hayaan mo na ako ang tumingin para sa'yo. Lagi kang nalilito sa mga bagay na yan, sabi niya, na may kalmadong ngiti, yaong hindi agad nakakapagbigay ng hinala. Pumayag si Jose nang hindi nag-isip ng 2 beses. May tiwala siya sa kanya at kailanman ay hindi siya naging komportable sa teknolohiya. Sa buong umaga, ilang ulit inulit ni Selena ang parehong kilos. Palaging may dahilan. Minsan sinasabi niyang titingnan ang account statement. Minsan naman ay sinusuri kung maayos ang takbo ng app. Pinagmamasdan siya ni Jose mula sa malayo, bahagyang nahihiya sa pagdepende sa tulong na iyon. Ngunit nagpapasalamat na hindi na niya kailangang harapin ang bagay na palagi nang nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Buti na lang at marunong ka sa mga ganito, nasabi niya sa isang sandali. At sumagot si Selena sa tunong tila sanay na sanay, may kailangang mag-asikaso nito habang malayo ang anak mo. Doon mismo, sa pagitan ng isang pindot at isa pa sa screen, ginawa niya ang unang paglihis. Isang maliit na halaga, halos hindi mahalata, mabilis na inilipat sa sarili niyang account. Walang makatawag pansin, walang biglang pagbabagong makikita sa balanse. Pinagmasdan ni Selena ang pagbabago ng numero at nakaramdam ng halo ng pananabik at ginhawa. Inisip niyang hinding-hindi ito mapapansin ni Jose. Tutal, hindi naman siya tumitingin sa detalye, sobra siyang magtiwala. Sa mga sumunod na araw, inulit niya ang galaw. Palaging maingat, palaging maliliit na halaga, na parabang sinusukat muna ang lupa bago tuluyang umabante. Pagkalipas ng ilang araw, nakaupo sa mesa sa kusina, maingat na binitiwan ni Selena ang pangungusap, pinipili ang bawat salita. Jose, tiningnan ko rito at parang hindi pumasok ang pera ni Miguel ngayong buwan. Sinabi niya iyon ng natural, kunwaring nagulat na parabang nagbabalita lang ng isang pangyayari. Dahan-dahang itinaas ni Jose ang mga mata, ramdam ang paninikip ng sikmura. Hindi pumasok? Tanong niya. Pilit pinananatili ang kalma. Kumibit balikat si Selena at idinugtong, baka nakalimutan niya sa dami ng biyahe niya. Ganyan talaga kapag sobra ang trabaho. Nagsimulang lumaki ang pag-aalala sa loob niya.
Ginugol ni Jose ang natitirang hapon sa pagkukwenta sa isang lumang kuwaderno, nagdaragdag at nagbabawas ng mga halaga gamit ang panulat na halos wala ng tinta. Napagtanto niyang halos sapat lang ang kanyang pensyon para sa mga pangunahing gastusin at na anumang hindi inaasahan ay maaaring gumiba sa lahat. Kasabay ng pag-iisip sa anak ay ang bigat sa dibdib. Ayaw niyang tumawag, ayaw niyang magmukhang walang utang na loob o umaasa. Napansin ni Selena ang tahimik na tunggalian at lalo pang pinatibay ang ideyang naitanim na niya. Lagi niyang sinasabi na ayaw niyang ginagambala kapag nasa biyahe. Mas mabuting hayaan na lang siyang ayusin ang mga bagay doon ng payapa. Para bang kulang pa iyon, sa mismong buwang iyon kinailangan ni Jose na bumili ng mamahaling mga gamot, isang bagay na matagal nang ipinagpapaliban. Sa counter ng botika, nang marinig ang halaga, nagatubili siya. Hinawakan ni Selena ang kanyang braso at mariing sinabi, "Bilhin mo ang mga gamot kalusugan ng una. Aayusin natin ang iba pagkatapos." Tumango si Jose kahit alam niyang ang pagkatapos na iyon ay nangangahulugang mas kaunting pagkain at masikip na pamumuhay. Gayunpaman pinili niyang huwag kontrahin siya. Sa gabi nakaupo sa sala, halos pabulong na sinabi ni Jose na baka dapat siyang tumawag kay Miguel. Para lang ipaalam para malaman kung maayos ang lahat, sabi niya. Higit para gumaan ang konsensya kaysa sa tunay na pangangailangan. Mabilis na pinutol ni Selena ang ideya. Mag-aalala lang siya nang wala sa oras. Malayo siya, inaasikaso ang malalaking problema. Hindi makatarungan. Umepekto ang mga salita. Tumahimik si Jose, kumbinsidong ang katahimikan ng tamang piliin kahit tutol ang kanyang puso. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, halos wala ng oras matulog si Miguel. Mahahabang araw, walang katapusang mga pulong at mga agarang desisyon ang kumakain sa halos lahat ng oras niya. Gayunman, sa isang mas tahimik na gabi, naisip niya ang ama na may pamilyar na kirot. Binuksan niya ang cellphone, mabilis na sinuri ang mga transfer at nagpasya na sa mga susunod na buwan ay magpapadala siya ng mas malalaking halaga. Siguro namimiss niya ako, bulong niya, kumbinsidong sapat na ang ginagawa niya. Inischedule niya ang mga dagdag, isinara ang app at bumalik sa trabaho. Hindi iniisip na ang dagdag na perang iyon ay may iba ng patutunguhan. Pagbalik sa payak na bahay, pinagmamasdan ni Selena na lalo pang nag-aalala si Jose. Ipinagpatuloy niya ang paglihis ng mga halaga. Ngayon ay may mas malaking kumpiyansa, palaging sinisigurong walang agarang kakulangan upang hindi maghinala. Bumibili siya ng pinakamababang kailangan lamang. Maliliit na dami ng pagkain, sapat lang para mapanatili ang anyo ng normalidad. Kapag nagtatanong si Jose kung paano nila nakakaraos, natural niyang sinasagot, "Tumutulong ng kaunti ang kapatid ko." Isang kasinungalingang binigkas ng may ganong katatagan kaya mas pinili niyang maniwala. Lumipas ang mga araw sa ganitong paraan, minarkahan ng maliliit na tensyon, masisikip na kwenta at tahimik na mga desisyon. Nahahati si Jose sa pagitan ng dangal at pangangailangan, sa pagitan ng takot na gambalain ng anak at ng pakiramdam na may mali. Si Selena naman ay kumikilos ng may kalkuladong lamig, laging isang hakbang sa unahan, minamasdan ang bawat reaksyon niya. Sa kaibuturan, alam niyang ang pagkawala ni Miguel ang perpektong pagkakataon at handa siyang gamitin iyon hanggang sa dulo. Ngayon, isang mabilis na paghinto para maipagpatuloy namin ang pagdadala ng mga kwentong ito. Nang libre, hinihiling naming isaalang-alang ang pag-like at pag-subscribe sa channel. I-comment ang salitang katapatan sa mga komento. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento. Pagkalipas ng ilang linggo, hindi na pareho ang ritmo ng bahay. Ramdam iyon ni Jose pagkagising pa lang, bago pa man imulat ang mga mata. Mas mabigat ang katahimikan at ang hangin ay may dalang palagiang paninikip. Patuloy na kumikilos si Selena na parang normal, ngunit ngayon ay mas kalkulado na ang kanyang mga kilos. Tuwing makikita ang cellphone ni Jose sa mesa, kinukuha niya ito nang hindi nagpapaalam, sinasabing kailangan niyang tingnan ang bangko. Palaging nagbabago ang mga ganitong bagay, mas mabuting ako na ang mag-check para sa'yo, inuulit niya, na may katahimikang nag-aalis ng anumang pagdududa. Pinagmamasdan niyon ni Jose balisa, ngunit mas pinipili niyang huwag magtanong. Natatakot siyang magmukhang mapagduda, takot na magpasimula ng pagtatalo at higit sa lahat takot na maiwan mag-isa.
Patuloy na dumarating ang perang ipinapadala ni Miguel. Ngunit hindi na nakikita ni Jose ang balanse. Maingat na inililihis ni Selena ang lahat. Ngayon ay mas malalaking halaga. Kumpiyansang hindi niya na matutukoy ang pagkakaiba ng isang halaga sa iba. Minsan, habang nagtatype sa app, iniisip niya kung gaano pa katagal ang kailangan niyang magkunwari. Gumagawa siya ng mga kwenta sa isip, tahimik na nagpaplano. Lumalaki ang pera sa account niya habang unti-unting nauubos ang laman ng bahay. Gayunman, pinananatili ni Selena ang anyo. Bumibili ng maliliit na dami ng pagkain, palaging ang pinakapayak, palaging ang pinakamababa. Kapag nagtatanong si Jose kung paano nila nakakaraos, sagot niya agad, walang pag-aalinlangan. Tumutulong ng kaunti ang kapatid ko, pero hindi pwedeng abusuhin. Tinatanggap ni Jose ang paliwanag, higit dahil sa emosyonal na pangangailangan kaysa sa tunay na paniniwala. May mga sandaling nakakaramdam siya ng isang hirap ipaliwanag na pagkabahala. May hindi tumutugma, hindi nagsasara ang mga kwenta, parang masyadong mabilis nawawala ang pagkain, at ang pangakong pera ng anak ay hindi kailanman nagiging totoo. Gayunpaman, pinipili niyang maniwala. Sa gabi, nakahiga sa tabi ni Selena, nakatitig siya sa kisame at iniisip si Miguel. Naalala niya ang mga pagkakataong nagbabala ang anak tungkol sa sobrang pagtitiwala sa mga tao. Palagi mong nakikita ang mabuti sa iba, sabi ni Miguel noon. Naaalala iyon ni Jose at nakakaramdam ng kurot ng konsensya. Ngunit agad din niyang kinukumbinsi ang sarili na nagmamalabis lang siya. Iniisip niyang kung kwestiyonin niya si Selena at magkamali siya, maaari niyang mawala ang nag-iisang kasama na meron siya. Sa panahong iyon, nagsimulang maging mas madalas ang paglitaw ni Rosa, bagaman nananatiling maingat at hindi mapanghimasok. Paminsan-minsan, nagkakasalubong sila ni Jose sa may tarangkahan at tinatanong niya kung ayos lang ang lahat. Ayos naman, medyo kapos lang ngayong buwan, sagot niya pilit ng ngumiti. Sa ibang araw nag-aalok siya ng ilang prutas, sinasabing naparami ang nabili niya. Nagpasalamat si Jose, halatang nahihiya, ngunit tinanggap ang alok. Hindi namimilit si Rosa, hindi nagtatanong ng direkta, tahimik lamang na nagmamasid. Ramdam niyang may mali, ngunit iginagalang niya ang katahimikan ni Jose. Napapansin ni Selena ang maliliit na kilos na iyon at hindi iyon ikinatutuwa. Iniiwasan niyang masyadong makipag-usap si Jose sa kapitbahay, palaging hinihila siya papasok ng bahay. Mahilig mangialam sa buhay ng iba ang mga taong masyadong mausisa, sabi niya. Muling nagtatanim ng pagdududa. Sumasang-ayon si Jose kahit may pakiramdam siyang iba si Rosa. Mas totoo at mas tapat ang presensya nito. Isang malamig na madaling araw habang mahimbing ang tulog ni Jose, tahimik na bumangon si Selena. Walang pagtatalo, walang pamamaalam. Matagal na niyang pinagplanuhan ang lahat. Kinuha niya ang mga maletang unti-unti niyang inihahanda. Tinipon ang mga dokumento, ang perang lihim niyang kinuha at ang cellphone. Bago lumabas, sinulyapan niya ang paligid ng bahay ng walang emosyon. Wala siyang naramdamang guilt. Para sa kanya, iyon ay palaging paraan lamang. Hindi kailanman naging tahanan. Maingat niyang isinara ang pinto at naglaho sa dilim, tiyak na hindi na siya babalik. Kinabukasan, nagising si Jose na may kakaibang pakiramdam ng kawalan. Tinawag niya si Selena, ngunit walang sumagot. Naglakad siya sa loob ng bahay, ramdam ang pagbilis ng tibok ng puso sa bawat hakbang. Bukas ang aparador at wala na ang mga damit niya. Dahan-dahang tumama ang katotohanan na para bang tumatanggi ang katawan niyang tanggapin ito. Umupo siya sa mesa, hinawakan ang ulo gamit ang dalawang kamay at nanatiling ganoon ng matagal sa ganap na katahimikan. Hindi siya agad umiyak. Nauna ang pagkalito, sinundan ng hiya at saka pa lamang dumating ang pigil na desperasyon. Naisip ni Jose na tawagan si Miguel. Kinuha niya ang cellphone, tumitig sa screen at naramdaman ang bigat ng mga desisyong ginawa niya. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong binalaan siya ng anak, kung paanong palagi niyang binabaliwala ang lahat upang hindi magmukhang mahina. Dapat nakinig ako sa iyo, bulong niya, nanginginig ang boses. Gayunpaman, itinabi niya ang cellphone. Nagpasya siyang hindi tatawag. Pakiramdam niya na ang sitwasyong iyon ay tuwirang bunga ng sarili niyang mga desisyon at wala siyang karapatang gambalain ang anak ngayon. Karapat-dapat lang ito sa akin, mahina niyang sabi.
na para bang pinaparusahan ng sarili. Sa mga sumunod na araw, nabuhay si Jose sa kakaunting natira. Tinitipid niya ang pagkain, nilalaktawan ang ilang kainan, niloloko ang sarili na hindi naman siya ganoon kagutom. Nang muling dumating si Rosa upang mag-alok ng tulong, gumawa siya ng mga dahilan. Wala lang akong ganang kumain, sabi niya, iniiwas ang tingin. Napansin ni Rosa ang kasinungalingan, ngunit iginalang ito. Iniwan niya ang isang supot sa pintuan at umalis nang walang sinabi. Natagpuan ni Jose ang pagkain kalaunan at umiyak mag-isa. Pakiramdam niya'y napakaliit niya at sabay na nagpapasalamat. Humaba ang mga gabi. Nauupo si Jose sa mesa. Mabagal na kumakain, binibilang ang bawat subo. Sinusubukang patagalin ito hanggat maaari. Iniisip niya ang anak, iniisip ang pag-iisa, iniisip kung paano biglang gumuho ang lahat nang hindi niya namalayan. Gayunman, pinili pa rin niya ang katahimikan. Hindi siya tumatawag kay Miguel, hindi humihingi ng tulong, hindi sinasabi kaninuman ang tunay na nangyari. Nagtatapos ang eksena kay Jose na nakaupo sa halos walang laman na kusina. Nginunguya ang huling piraso ng tinapay na natitira, determinado na mabuhay sa ganoong paraan. Kahit mga hulugan iyon ang pagharap sa lahat ng mag-isa. Ang sumunod na linggo ay minarkahan ng mahahaba at tahimik na mga araw para kay Jose. Mas mabilis na naubos ang pagkain kaysa sa inaakala niya, at ang walang laman na refrigerator ay naging palagiang paalala ng sarili niyang kahinaan. Sa una, sinubukan niyang magpanggap na panandali ang yugto lamang iyon, isang bagay na kusa ring maaayos. Umiinom siya ng mas maraming tubig upang dayain ang gutom, kumakain ng mas maliliit na bahagi at paulit-ulit na sinasabi sa sarili na hindi naman niya kailangan ng marami. Gayunpaman, nagsimulang maningil ang katawan. Maagang dumarating ang panghihina at tila hindi nawawala ang pagod. Doon niya ginawa ang desisyong pinakakinatatakutan niya. Kumatok siya sa pinto ni Rosa na mabilis ang tibok ng puso, ramdam ang pag-init ng mukha sa hiya. Nang buksan nito ang pinto, napangiti siya ng alanganin at sinabing napadaan lang siya upang humingi ng kaunting bigas. Ipinaliwanag na nakalimutan niyang magpunta sa palengke. Tumingin si Rosa sa kanya ng may pag-unawa na parang mas nauunawaan kaysa sa naririnig at simple lamang na sumagot na may sobra siyang pagkain. Inabot niya kay Jose ang isang payak na plato, walang tanong, walang komento. Lubos na nagpasalamat si Jose. Halos humihingi ng paumanhin. Ngayong araw lang, sabi niya, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Sa mga sumunod na araw, naulit ang mga pagbisita, palaging may ibang dahilan. Isang hapon, sinabi ni Jose na nagkaaberya ang card niya. Sa iba naman, binanggit niyang may hinihintay siyang perang papasok. Tahimik na pinakikinggan ni Rosa ang lahat, hindi kumukontra, hindi inilalantad. Tumulong lamang siya. Minsan ay nagbibigay siya ng lutong pagkain, minsan naman ay iniiwan ang isang supot sa pintuan kapag napapansin niyang wala itong lakas ng loob na kumatok. Tinatanggap ni Jose ang lahat na mabigatang dibdib. Bawat pagkain ay may kasamang matinding pakiramdam ng pagkapahiya, ngunit pati na rin ng taus-pusong pasasalamat. Alam niyang hindi niya karapat-dapat ang ganoong kabutihan, ngunit kailangan niya iyon. Sa gabi mag-isa sa bahay nauupo si Jose sa mesa at mabagal na kumakain na para bang kailangang tumagal ang bawat subo ng higit sa karaniwan. Iniisip niya kung paano siya nauwi sa ganoong kalagayan. Sariwa at masakit pa rin ang alaala ni Selena, ngunit ang higit na masakit ay ang sarili niyang katigasan ng ulo. Naalala niya ang mga pag-uusap nila ni Miguel, ang mga babala, ang labis na pag-aalala ng anak. Gusto lang niya akong protektahan, bulong niya. Nangingilid ang luha. Gayunpaman, nananatili siyang matatag sa desisyong hindi tumawag. Mas nangingibabaw ang hiya. Para sa kanya, ang paghingi ng tulong ngayon ay pag-amin sa lahat ng matagal na niyang itinanggi. Si Rosa naman ay mapagmasid sa bawat detalye. Napapansin niya ang pagpayat ni Jose, ang laging nakayukong tindig, ang panginginig ng mga kamay sa tuwing kumukuha ng pagkain. Isang hapon, habang inaabot niya ang baong pagkain, mahinahon niyang sinabi na hindi kailangang makaramdam ng masama si Jose. Umiwas ng tingin si Jose at sumagot na kontrolado naman ang lahat, na isa lamang itong yugto. Tumango si Rosa, iginagalang ang hangganang itinatakda niya. Kapag handa ka ng magsalita,
Makikinig ako, sabi niya, bago marahang isara ang pinto. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isipan ni Jose sa loob ng maraming oras. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, tuluyan nang nakabalik mula sa biyahe si Miguel. Matindi ang pagod, ngunit mas mabigat ang konsensya. Sa loob ng mga buwang wala siya, hindi mabilang ang beses na naisip niya ang ama. Palaging ipinagpapaliban ang tawag para sa susunod na araw. Ngayon, determinado nang bumawi sa kanyang pagkawala. Dumiretso siya sa bahay ni Jose pagdating pa lamang. Hindi siya dumaan sa sarili niyang bahay, hindi nagpahinga. Nagmaneho lamang siya ng nagmamadali. Iniisip ang muling pagkikita. Iniisip niyang humingi ng tawad, mangakong magiging mas present at marahil ay kumbinsihin ang ama na makasama siya ng ilang panahon. Pagparada niya sa tapat ng bahay, may agad na hindi tama ang pakiramdam. Hindi maayos ang tarangkahan, tuyo ang mga halaman, at ang katahimikan ay masyadong kakaiba. Kumatok si Miguel sa pinto, tinawag ang ama, ngunit walang sumagot. Pumasok siya at naramdaman ang paninikip ng dibdib habang minamasdan ang loob. Magulo ang bahay, may malinaw na bakas ng kapabayaan. Halos walang laman ang refrigerator, kaunti lamang ang nasa mesa, at ang buong paligid ay puno ng isang kawalan ng pag-aalaga na hindi kailanman umayon kay Jose. "Tatay?" Muli niyang tawag. Ngayon ay mas tensyonado na ang tinig. Walang tugon. Lumabas si Miguel sa kalye, sinusubukang unawain ang nangyayari. Nang may makita siyang nagpatigil sa kanya sa kinatatayuan. Mabagal na naglalakad si Jose, palabas mula sa bahay ni Rosa, hawak ang isang baunan gamit ang dalawang kamay, na para bang may dinadalang napakahalaga at marupok. Sa isang saglit inakala ni Miguel na nagkakamali siya. Pumikit siya, muling tumingin at naroon pa rin ang eksena, totoo at nakakagimbal. Ang ama palaging may dangal, palaging tumatanggi sa tulong, ay ngayon pauwi na may pagkaing galing sa iba. Mabilis ang tibok ng puso ni Miguel. Bumaba siya ng sasakyan at tinawag ang ama. Dahan-dahang humarap si Jose at agad ang pagkabigla. Sinubukan niyang itago ang baunan sa likod ng katawan, parang batang nahuli sa akto. Lumapit si Miguel, tinitingnan ang simpleng lalagyang iyon na para bang isang babalang hindi niya maaaring balewalain. "Ano ang nangyayari?" Tanong niya, matatag ang tinig ngunit puno ng pag-aalala. Sinubukan ni Jose na ngumiti, sinabing pabor lamang iyon, pansamantala lang. "Wala lang yan," sagot niya, pilit tinatapos ang usapan. Hindi naniwala si Miguel. Tinitigan niya ang mukha ng ama, mas payat, mas pagod, at nakaramdam siya ng buhol sa lalamunan. "Kailan ka pa nangangailangan ng ganito?" tanong niya. Itinuturo ang baunan. Nag-alinlangan si Jose, sinubukang ilihis ang usapan. Nagsalita tungkol sa biyahe ng anak, tungkol sa kung paanong maayos ang lahat. Malalim na huminga si Miguel, pinipigil ang emosyon. "Tatay, tingnan mo ako," sabi niya. Hinihintay na itaas ni Jose ang tingin. Nang mangyari iyon, alam ni Miguel na may napakabigat na bagay na naganap. Makalipas ang ilang oras, magkatapat na nakaupo sina Miguel at Jose sa sala ng munting bahay, pinaghiwalay ng isang mabigat na katahimikan. Naroon pa rin sa mesa ang baunan, hindi pa nabubuksan. Sinubukan ni Miguel na magsimula ng mahinahon, sinasabing kailangan niyang maintindihan ang nangyayari, na walang saysay na danasin ng ama ang ganito, habang buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera. Malalim na huminga si Jose at nagsimulang magsalita, ngunit pinili ang landas ng pag-iwas. Sinabi niyang pansamantalang gipit lamang iyon, medyo nagulo lang ang lahat at walang seryosong nangyari. Pinaliit niya ang sitwasyon, sinasabing maayos din agad at hindi kailangang mag-alala si Miguel. Habang nagsasalita, iniiwasan niyang tumingin ng diretsyo sa anak, na para bang masakit ang sariling mga salita. Tahimik na nakinig si Miguel, ngunit bawat pangungusap ay lalo lamang nagpapabigat ng tensyon. Kilalang kilala niya ang ama upang malaman kung kailan ito nagsisinungaling. "Tatay, hindi nito ipinapaliwanag kung bakit palabas ka ng bahay ng kapitbahay na may dalang pagkain," sabi niya, kontrolado ngunit matatag ang boses. Nag-alinlangan si Jose, lumunok, at sumagot na si Rosa lamang ang nagpilit tumulong, at labis lang ang gawing malaking bagay iyon. Sa sandaling iyon, si Rosa na napansin ang pag-uusap mula sa bintana ay nagpasiyang makialam. Dahan-dahan siyang pumasok, may lungkot sa mukha
at humingi ng pahintulot na magsalita. Hindi ko kayang magkunwaring wala akong alam, sabi niya. Unang tumingin kay Miguel at saka kay Jose. Maingat na ikinuwento ni Rosa ang lahat. Walang paratang ngunit walang pagtatago. Sinabi niyang ilang linggo na siyang may hinala. Napapansin ang kakulangan ng pagkain, ang iba-ibang dahilan ang pagpayat ni Jose. Sinabi niyang tumulong siya dahil hindi niya makayanan na makita itong nagdurusa ng tahimik. Hindi niya kailanman dapat ikinahiya iyon, sabi niya, nanginginig ang boses. Sinubukan siyang pigilan ni Jose, ngunit nagpatuloy si Rosa sinasabing ang kanyang dangal ay mas nakakasakit kaysa nakakaprotekta. Pinakinggan ni Miguel ang bawat salita na may bigat sa dibdib. Nararamdaman ang pag-usbong ng pagkakasala dahil hindi niya agad napansin. Nang matapos si Rosa, hindi na nakayanan ni Jose na panindigan ang mga kasinungalingan. Parang biglang bumigay ang kanyang katawan. Yumuko siya, nagsimulang manginig ang mga kamay at ang mga salita ay lumabas ng magulo. Ikinuwento niya ang tungkol kay Selena, kung paano niya ito pinagkatiwalaan, tungkol sa perang hindi kailanman dumating. Ibinahagi niya ang takot na tumanda ng mag-isa, ang takot na mawala ang tanging kasama niya, kahit may hinala na siya sa kaibuturan na may mali. Mas pinili kong maniwala, sabi niya, nanginginig ang tinig. Inakala kong kapag nagtanong ako, magtatapos akong mag-isa. Lumapit si Miguel, lumuhod sa harap ng ama at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ka nabigo, mariin niyang sabi. Hindi bilang lalaki at hindi bilang ama. Ikaw ay nilinlang. Ang sandaling iyon ay may binasag sa loob ni Jose. Umiyak siya, gaya ng hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Walang pagtatago, walang pagpigil. Niyakap siya ni Miguel, sinasabing naroon siya. Na palagi siyang naroon kahit malayo. Inulit niyang hindi kailangang akuin ng ama ang pagkakasalang iyon, na ang pagtitiwala ay hindi pagkakamali at ang pananagutan ay nasa taong nagnakaw at nagsinungaling. Tahimik na nanunood si Rosa, luhaan, dama ang ginhawang dala ng wakas na paglalantad ng katotohanan. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Miguel at taus-pusong nagpasalamat kay Rosa. Sinabi niyang hinding-hindi niya makakalimutan ang ginawa nito, na ang tulong niya ang nagligtas sa ama sa isang kritikal na sandali. Sumagot si Rosa na ginawa lamang niya ang nararapat gawin ng sinuman, ngunit iginiit ni Miguel na may malaking halaga iyon. Nangako siyang aayusin ang lahat at hiniling na manatili siyang malapit kung nanaisin niya. Tumango si Rosa, sinasabing hindi kailanman naging kasing isa si Jose gaya ng inaakala niya. Sa mga sumunod na araw, kumilos si Miguel ng mabilis. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon at kinontak ang personal na investigador na dati na niyang ginamit sa iba pang masiselang sitwasyon. Ipinaliwanag niya ang lahat ng detalyado, nagbigay ng mga datos sa bangko, mga record at impormasyong iningatan niya bilang nakasanayan. Ang investigador kasama ang pulisya ay nagawang matunton si Selena. Nasa ibang lungsod na ito, sinusubukang magsimula muli gamit ang ninakaw na pera. Naniniwalang hindi na siya kailanman matatagpuan. Tahimik na isinagawa ang pag-aresto. Dinakip si Selena dahil sa pagnanakaw at halos buo ang nabawing perang nailihis. Nang ikwento ni Miguel sa ama ang lahat ng nangyari, nakaramdam si Jose ng halo ng ginhawa at sakit. Masakit tanggapin na siya pala ay minanipula ng ganoon. Ngunit kasabay nito ay nawala ang bigat ng pagkakasala sa kanyang mga balikat. Ibig sabihin, hindi ko pala kasalanan ang lahat, sabi niya, halos pabulong. Mariing tumugon si Miguel na hindi kailanman iyon naging kasalanan niya. Sinabi niyang kailangan ng tigilan ng ama ang pagpaparusa sa sarili dahil sa mga bagay na wala naman siyang kontrol. Unti-unti, nagsimulang tanggapin ni Jose ang katotohanan iyon, kahit nananatili pa rin ang kirot. Doon muling iginiit ni Miguel ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasang ipilit. Sinabi niyang gusto niyang tumira ang ama kasama niya, na hindi na niya tinatanggap ang patuloy na distansya. Ipinaliwanag niyang ang mansyon ay hindi simbolo ng pag-asa, kundi ng pagsasama. Hindi ka na muling magiging mag-isa, sabi niya. Sinubukan ni Jose na tumanggi, binanggit ang dangal, nakasanayang rutina at takot na maging sagabal. Pinutol iyon ni Miguel, sinasabing hindi iyon pakiusap, kundi hangarin ng isang anak. Kailangan kita malapit, giit niya. Tumahimik si Jose ng ilang segundo. May naramdamang kakaiba, pinaghalong takot at aliwalas. Sa unang pagkakataon,
Ang pagtanggap ay hindi na tila kahinaan. Pagkalipas ng ilang linggo, nagigising na si Jose sa isang maluwang na silid na nililiwanagan ng malalaking bintana at naninibago pa rin sa kakaibang katahimikan ng mansyon. Sa simula, napakaaga niyang bumabangon tulad ng dati sa lumang bahay, dahan-dahang naglalakad sa mga pasilyo at nakakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na di komportable. Lahat doon ay tila masyadong malaki para sa kanya. Napapansin iyon ni Miguel at hindi kailanman minamadali ang anuman. Araw-araw siyang nag-aalmusal kasama ang ama kahit puno ang schedule at sinisigurong umupo sa mesa, makinig sa mga lumang kwento at magkwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay sa araw-araw. Hindi mo kailangang mag-adjust agad. Palagi niyang sinasabi kapag nagpapakita ng pag-aalinlangan si Jose. Tahanan mo rin ito. Unti-unting umangkop ang rutina. Nagsimulang tumulong si Jose sa maliliit na gawain, inaayos ang hardin, nag-oorganisa ng mga gamit at naghahanap ng mga paraan para maramdaman niyang may silbi siya. Hindi kailanman nagreklamo si Miguel, hindi nagtama, hinayaan lang ang ama na gawin ang mga bagay sa sarili nitong paraan. Mas naging madalas at mas tapat ang mga usapan nilang dalawa. Nagsimulang magsalita si Jose tungkol sa kanyang nararamdaman, isang bagay na hindi niya kailanman nagawang madali. Akala ko kahinaan ang humingi ng tulong, sabi niya isang umaga habang maingat na hinahalo ang kape. Walang pag-aatubiling sumagot si Miguel. Ang tunay na kahinaan ay ang magdusa ka ng mag-isa. Mas madalas nang magpakita si Rosa. Sa simula, mahiyain siyang dumarating, may dalang simpleng ulam, sinasabing may sobra lang siya. Kalaunan, nagsimula na siyang mananghalian kasama nila, umupo sa mesa at tumawa sa mga lumang kwentong mas magaan ng ikinukwento ni Jose. Binago ng presensya niya ang kapaligiran. Ang mansyon na dati malamig at tahimik ay nabuhay. Napapansin iyon ni Jose at iba ang pakiramdam niya. Mas bukas, mas hindi depensibo. Sa isa sa mga pagkain, nabanggit niya, halos nagulat sa sarili, na hindi niya kailanman inakalang mararamdaman niyang muli ang pagiging bahagi ng isang bagay. Ngumiti si Miguel. Alam na ang pagbabagong iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang salita. Kahit may bagong rutina, may isang bagay pa ring bumabagabag kay Jose. Isang bigat na walang pangalan, ngunit bumabalik sa ilang sandali ng katahimikan. Isang hapon, tinawag niya si Miguel para mag-usap at sinabi niyang may kailangan siyang gawin. Nakinig si Miguel nang mabuti ng ipaliwanag ng ama na nais niyang makita si Selena. Walang galit sa kanyang boses, tanging pangangailangang tapusin ang isang kabanata. Nag-atubili si Miguel sandali, nag-aalala, ngunit pumayag. Kung ito ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan, susuportahan kita, tugon niya. Tahimik ang araw ng pagbisita. Pumasok si Jose sa lugar ng mabagal ang mga hakbang, ramdam ang mas mabilis na tibok ng puso. Nang lumitaw si Selena sa kabilang panig, agad ang epekto. Iba na ang itsura niya, pagod, wala na ang dating kumpiyansa. Huminga ng malalim si Jose at nagsimulang magsalita, hindi nagtataas ng boses, walang agresyon. Sinabi niyang nagtiwala siya, pinili niyang maniwala dahil natatakot siya sa pag-iisa. Hindi kita sinisisi sa lahat, sabi niya, matatag ang tingin, pero ang mga desisyon ay sayo. Sinubukan ni Selena na magpaliwanag, nagkuwento tungkol sa mga paghihirap at mga napalampas na pagkakataon. Nakinig si Jose hanggang sa huli at saka mahinahong sumagot, ang pag-iisa ay hindi dahilan para magnakaw. Ang takot ay hindi nagbibigay ng karapatang saktan ang nagtitiwala. Hindi naging mabigat ang tono ng mga salita, kundi ang bigat ng kahulugan. Nagsalita si Jose tungkol sa mga bunga, tungkol sa kung paanong ang bawat desisyon ay nagtatayo o sumisira ng mga landas. Sinabi niyang natutunan niya, huli na nga lamang na ang pag-ipit ng mga mata ay hindi nagpoprotekta kaninuman. Hindi kita hinihiling ng masama, pahayag niya, pero wala na rin akong dadalhin na kahit ano mula sa iyo. Yumuko si Selena, nauunawaan na wala ng puwang para sa manipulasyon. Nagtapos ang usapan ng walang mahabang pamamaalam. Tumayo si Jose, ramdam na may kumalas sa loob niya. Sa pag-uwi, ang katahimikan ay hindi na mabigat. Nakatingin si Jose sa bintana, may bagong kapayapaang nararamdaman. Pagdating, nadatnan niya si Miguel na naghihintay. Hindi agad nagtanong ang anak, tinanong lang kung ayos ang ama. Tumango si Jose at
Makalipas ang ilang segundo, nagsabi ng simple, "Ngayon, o." Ngumiti si Miguel, nauunawaan na ang pagbisitang iyon ay isang kinakailangang wakas. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang buhay sa isang naiibang normalidad. Hindi na pakiramdam ni Jose na wala siya sa lugar. Mas kumpiyansa siyang naglalakad sa bahay, mas madali siyang tumatawa at tumatanggap ng tulong ng walang hiya. Isang gabi, habang nag-aagahan, nabanggit niya na hindi niya kailanman inakalang ganoon ang magiging pagtanda niya. "Akala ko magtatapos ako ng mag-isa sa katahimikan," sabi niya. Tumugon si Miguel habang nakatingin sa mga mata ng ama. "Hindi ka na muling daraan sa kahit ano nang mag-isa." Si Rosa, nakaupo sa mesa, ay sumang-ayon. Sinasabing ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo, kundi sa presensiya. Sumang-ayon si Jose, ramdam na totoo ang mga salitang iyon. "Salamat sa pag-abot hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumalabas sa iyong screen ngayon mismo, i-click mo lang para panoorin. Sa mundong maraming sakit ang lumilipas sa katahimikan, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung umantig sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Malaki ang naitutulong nito para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga totoong salaysay na nararapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood at kung maaari, ibahagi mo. Maaring tila maliit, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagkalat din ng pag-asa.